Hello, magandang hapon uli sa inyong lahat. Napapansin nyo, china-chop-chop-chop ko na. Para madaling i-digest kasi kapag kinompress ko yung topic sa isang video, sometimes napapansin ko, mini-message pa rin sa akin kahit natakel ko na. Kasi siguro, hindi napapanood yung iba, no? Kaya hinihiwalay ko na yung topic. Kaya para parehas na mapapanood, hindi na uli i-PPM sa akin. So bago natin pag-usapan yung main issue, kasi nagbigay na ng pahayag yung Bini, yung grupo ng Bini. Mamaya pag-usapan natin, no. Dito muna tayo. Yung mga nakapanood na ng viral video nila. So nagkaroon ng issue. So ito yung pahayag nila. Ito ay sa page ng Bini. Yung Bini_PH. So ito yung sinasabi. We know that the past couple of days have been triggering and disappointing for all of you. Sincerely, we understand where all of those feelings are coming from. The video shows a private moment of us with friends. We definitely did not intend to hurt anyone in the process. We offer no excuse for the actions, reactions, and choice of words. We take full accountability. Nagkamali kami. We deeply regret our mistake and sincerely apologize to our blooms, friends, families, and the general public. We humbly ask for a chance to reflect on and learn from our mistakes and continue to work on becoming better versions of ourselves. Maraming salamat po sa inyong malasakit, suporta at pangunawa. So ito yung mga member si Colette, Stacy, Joanna, Aya, Maloy, Gwen, Mika at Sheena. Pero mga kababayan ko, ito parang katulad lang ito nung kay yung kay Yana eh. Alam mo yung parang automated na public apology na parang hindi naman sila yung gumawa, 'di ba? Hindi sila yung gumawa nito eh, halata naman eh. Or kung halimbawa kung gagawa din lang kayo ng apology letter, sana nag-video na lang kayo sa sarili nyo. Or yung video nakikita ng tao yung mukha nyo na nag-apologize. 'Di ba? Nangyari naman na nangyari eh. Hindi naman tayo perpekto lahat eh. Pero wag nang idaan sa ganito. Dapat ibig sabihin nag-video na lang kayo sa sarili kaysa ganito. Pero parang hindi satisfied yung mga kahit ako din, 'di ba? Kahit hindi ko naman sila kilala. 'Di ba? Pero ang tanong, ano ba yung nangyari? So pag-usapan natin, mga kababayan ko, yung nangyari. Ito yung nangyari. May kumakalat na video. Ito, hindi ko ipi-play ito ha. Bawal kasi ito eh. Familiar kayo dito, pero pwede nyong, sige, i-share ko yung link nito sa baba. Ha? Kayo mismo manood ng video na yan. Kasi maraming page sa FB na tinake down dahil sa na to. Kasi ang ang ginagawa kasi dito sa video na to, hindi ko i-play ha, pero pwede bang niya, parang binibembang ito. Dalawang lalaki to eh. Tapos sa harap niya, di umano, ay miyembro ng Bini. Alam niyo yung Bini? Hindi ko masyadong kilala yung mga yun eh. Pero naririnig ko yun dahil sikat. Ano bang kinanta nun? Yung Pantropiko? Yun ba yun? Ano pa bang sikat na kinanta ng Bini? Sorry ha, hindi ko... Pero alam ko, kilala ko sila. Hindi ko sila kilala na ito, si ganyan yan, si ganyan. Hindi ko sila, pero alam ko na nag-i-exist ang Bini. Hindi lang talaga ako familiar dun sa pagkakakilanlan nila. Now, ito kasi, dala isi-shift ko ha. Kung mapapakinggan nyo sa audio, Ganun yung ginagawa niya kay Ashley. Oo, Sinasabunutan. 13 years old. Sinasabunutan. 13 years old. ganun daw yung ginagawa kay Ashley. May tinutukoy na Ashley eh. Na 13 years old daw. Ginaganon niya daw. So meaning, kung inaano kasi ito eh, binibembang eh. Dinodogi niya
Itong lalaki na to. Tapos hinahawakan niya sa, ba't ganyan yung mga kapwa ko kabataan, ba't ganyan na kayong mag-a-action-action? Di ba? Ang babata nyo pa eh, hindi kayo tumulad sa akin na wala pang ganyang isip. Hindi nakakabahala no yung mga kaming mga kabataan ngayon, ganyan na agad ang mga banatan. Siguro sa impluwensya yan ng ng social media eh. Na yung mga ganyan kasi normal na yan, pero 'di ba nung araw, kayong mga tito-tita diyan, pagka ganyan, parang medyo nahihiya pa kayong gawin yan sa harap ng ibang tao eh. Although na hindi na inosente yung mga tito-tita natin nung araw, nung bata sila, pero may hiya sila na gawin itong mga ganitong bagay. Ngayon, parang normal na lang eh. 'Di ba? Wala na kasi nagre-regulate or I don't know yung mga magulang ba nito eh, 'di ba? Ayoko lang magsalita. So, yun ang issue. May sinasabi na ganyan ang ginagawa kay Ashley. Shoutout Ma'am Ashley. may viewer kasi ako, Ashley ang name eh. Yan daw ginagawa kay Ashley, 13 years old daw. So parang ano nga naman 'yon, hindi maganda, no? Tapos ito yung mga opinion ng mga tao. Ano ba issue ng Bini daw? Sagot sa mga tanong niya, ito pala yon. So, ano daw yung issue sa Bini? Dahil dun sa video na yon, marami ang parang medyo... Hindi, kahit nung una, hindi ko pa naiintindihan yung issue. The fact na nakita ko yung video na yon, hindi talaga siya maganda tingnan eh. Hindi ako magpapakahipokrito, no? I mean, di ba, hindi naman tayo inosente sa mga ganitong bagay. Pero, itong mga taong kasing ito ay hindi naman ordinaryong teenager lang or ano. Mamaya i-explain natin yan. Basahin muna natin tong mga komentaryo ng netizen, no. Ito pala yung mga idol yung Bini, tuwang-tuwa sa ganitong kalokohan, lalo na yung leader nilang si Joanna na nagmura pa, rinig pa si Stacy at kulit na support sa pagiging GRO o GRO. Ano ba yan? Tapos sabi, after watching the leaked video, I kept asking myself, was it wrong to expect more from them? And yet, here I am still trying to find even the smallest reason to believe they're worth supporting. Na baka may valid na reason behind that. Kung meron, kung meron man. 'Di ba? Parang yung mga supporter nyo ay nahihirapan na kayo ipagtanggol kasi alam nila sa sarili nila na mali yun eh. Yung narinig nila at yung yung parang tuwan-tuwa pa kayo dun sa nangyari. Mamaya pag-uusapan natin yan Total, lagi mo namang kaming kino-call out. Pwede bang ikaw naman i-call out namin, Bini Colette? Di ba? Sabi ko fuck Joanna, Stacy, and Colette actually. You girls are disgusting. I honestly couldn't care less whatever happens to their career. Hindi deserve gawing idol ang mga ganyang ugali. Kakahiya, Dahil doon sa simpleng clip na kumalat na yon. Disappointed. But don't get it, lalo kay Colette. Siya yung pinaka-protective sa girls with their wardrobe. She gives back to the young community through charities. And she got no fear speaking up against men who cross the line. So why couldn't she do so? English kasi. So why couldn't she do so the time it's most needed? Parang yung Colette na yon, nakikita ko dito protective daw siya sa girls, yung sa wardrobe siguro baka masilipan, parang conservative type She gives back to the young community, to charities. Kasi ma'am, yung mga pa-charity ng celebrity na yan, I believe part yan ng PR nila, 'di ba? To create yung parang banal na image or hindi naman banal na image para magkaroon ng ng positive na image sila.
kasama sa ano yan, ginagawa din ng mga artista yan eh. Yung kunyari pag birthday nila magpapakain sa, wala na rin ako naririnig na ganyan eh. Pero dati, alam ko pag nagbe-birthday yung mga artista, pupunta sa bahay ampunan. Alam mo yon, yung magpapakain sa mga ulilang bata or mamimigay ng ano. Dati ginagawa yan eh. I don't know kung bakit hindi na ginagawa ngayon. Di ba? Ginagawa ng mga artista yan before. Kasi ano yon, para sa image nila kasi iyon. Yung ano, ito naman nangyari, 'di ba? Ibig sabihin, yung mga ginagawa nila pwede, no? Pwedeng kaplastikan lang para lang sa pagiging artista nila. Kasi ito yung sinasabi ko na ano na pag nag-leak yung mga behind the scenes, yung mga totoong sila talaga, yan talaga sila eh. Yung walang filter na yan. Kasi pagka nanggaling sa management nila yung videos at mga ano, iisipin mo, ano lang talaga yon, for show lang talaga yon. Siyempre, hindi naman magpapalabas ng negative sa kanila yung management nila, di ba? Manduhan na kaya kita, te. Sabi ganun. Yes, I choose my friends wisely. That's why I don't let other people decide who I should or shouldn't be friends with. Because I know them better. Not everything you see or... Manduhan na kaya kita, te. Englishan pa ng Englishan, ano? Mga Pinoy din lang naman. Tapos sabi ni Chandria, you know what hurts the most? We expected more from them. We look up to them, believe in their words, and proudly supported them. But seeing everything now, hindi ko na alam kung paano pa sila ipaglalaban or kung dapat pa bang ipaglaban. Ito yung sinasabi ko, 'di ba? Mga supporter nyo, mga ano, yung real talk tayo ha. Ito na naman ako eh. Yung ginawa na yan, yung video na yan, sa totoo lang, no? Itong kumakalat na video na to, kung tutusin, walang kwenta ito eh. Subukan mo ang gumawa nito yung mga tambay lang sa kanto na magagaganyan-ganyan sila. Baka tawanan lang ng tao yan eh. Let's say halimbawa, yung random lang na post sa Facebook, no? Yung kapitbahay nyo na nakatira dyan sa tabi ng sari-sari store. Magvideohan sila ng ganyan. Baka pagtawanan lang sa social media yan eh. Di ba? Parang for fun lang. Ito kasi ang problema pag kayo ay may responsibilidad na sa mga image nyo. Hindi kasi kayo ordinaryong tao. Diba? Yes, sabihin nyo na tao lang po kami, nagkakasala, bla 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 bla. Diba? Kung tutusin, may mas malalala pa sa inyo na ganyan. Na mas, ito, mild pa lang yata ito eh. Kasi parang ano eh, kaya lang, yung nararamdaman ng mga supporter nyo na kayo ay hindi kayo makabasag pinggan, kayo ay ayaw sa mga masamang gawain, kayo ay advocate ng yung sa kababaihan, etc. bla bla bla. Pero dito tuwan-tuwa kayo. Yun kasi ang masakit sa ano, sa mga supporter nyo. Parang ang dating kasi niloko nyo sila na hindi pala totoo yung mga dinadaldal nyo. Lahat yun ay kaplastikan lamang pala. 'Di ba? Pero kung sa una pa lang yung image nyo ay malalandi na talaga kayo or ano, at nagkaroon kayo ng fans dahil kayo malalandi, kayo ay ano, pag napanood to, wala na yan. Hindi na nila papansin dahil kilala na kayo nila na ganyan kayo eh. Kaya number one rule talaga dito sa social media, huwag kang magmamalinis eh. Kasi pag nakitaan ka ng ano, ng hindi maganda, yun na ibabala sa iyo eh. 'Di ba? Kaya hindi ko ginagawa yung pagmamalinis. yung sinasabi nila, ikaw, perfecto ka rin ba, Eka? Hindi ako perfecto. Di ba? Lagi ko naman sinasabi yan eh. Di ba? Ilang beses na sa inyo nakakarinig na yan, mga kinikriticize ko na yan. Baka mas banal pa sa akin yung mga yan kung ikukumpara ko yung kasalanan ko sa kanila.
'Di ba? Makasalanan akong tao. Kaya lang, pag may pinag-uusapan kasi tayong topic, kung mali ba yun o tama, doon lang tayo. 'Di ba? Kadalasan kasi sa social media yan na ikaw ba perfecto ka? Walang perfectong tao. 'Di ba? Inuulit ko, may chance na mas makasalanan pa ako sa lahat ng mga naitapik ko na dito sa social media. Kaya lang sometimes meron tayong pinag-uusapan Katulad nito, no? Baka nga mas makasalanan pa ako dito sa mga bini na to Kaya lang, ang problem kasi dito, pinapalabas nila na sila, role model sila. 'Di ba? Tapos nakikitaan ng ganito. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman talaga big deal 'yan. Nagiging big deal kasi yung mga involved na tao ay modelo ng kabataan. 'Di ba? Kapag ikaw ay isang sikat na tao, hindi or let's say ano ba ang profession nila, mga singer ba sila, mga performers? 'Di ba? Performers, singers. Hindi lang naman doon nagtatapos yung trabaho mo doon Let's say halimbawa magaling kayong sumayaw, yung Bini, magaling kayong sumayaw, magaling kayong kumanta. Hindi lang naman doon nagtatapos ang ang trabaho mo bilang celebrity Siyempre, ang mangyari niyan, maraming idol sa inyong kabataan yan. Kung ano yung mga pormahan nyo, gagayahin din ng mga fans nyo. The way kayo magsalita, gagayahin din ng fans nyo yon. Hindi lang sayaw nyo ang gagayahin, hindi lang yung kanta nyo. Pati mga pananalita nyo. Kasi cool yung image nyo sa mga fans nyo Di ba? Sino sa inyo ang mga may idol dyan? Di ba? Gumaya din kayo sa idol nyo, di ba? Kasi yun naman ang Yun naman ang pattern talaga Kung ano yung forma ng nyo, kung paano kumilos yung idol nyo, dahil idol nyo nga, gagayahin nyo. Yun ang nafe-fail na intindihin ng Bini. Na beyond pa sa pagsayaw at pagkanta yung responsibility nyo dyan sa kinalalagyan nyo ngayon. Di ba? Kaya pag narinig kasi at pag hindi kinall out itong ganitong gawain nyo na kumalat, 'di ba? Pag naging normal 'yan, gagayahin din 'yan ng mga ng mga oy, cool lang daw pala na may bembangin na 13 years old Tapos sa bunutan 'Di ba? Hindi siya maganda. Banal-banalan man ang parinig nyo siguro sa sinasabi ko ngayon, pero we can't deny the fact na mali talaga to. 'Di ba? Siguro okay lang sana yan, magganyanan kayo, total wag na kayo magbidyuhan. Sino ba pa kasi ang nag-video niyan? Parang yung ang number one rule daw para hindi kumalat ang iskandal nyo, number one, wag kayo mag-video. 'Di ba? Kung nag-video kayo, may purpose yun kaya nyo ni-record Kaya kayo nag-record ng isang bagay, ang purpose nun para i-play sa future o balik tanawin yung nangyari. Hindi ko naiintindihan ba't kailangan i-record nyo yan, kumalat. Instead na malinis-linis pa kayo, nagkaroon tuloy kayo ng problema, di ba? Hindi ko naman sinasabi na maging anghel kayo. Kaya lang sa profession nyo kasi hindi nyo afford na ipakita yung mga ganyang ugali. 'Di ba? Hindi lang talent nyo ang puhunan diyan, hindi lang itsura nyo, pati din yung ugali nyo. Ganon talaga ang pagiging celebrity. Hindi na kasama sa trabaho nyo lahat ng nasa buhay nyo. Talagang yun ang price na kailangan yung bayaran sa success na nakukuha nyo, doon sa pera na kinikita nyo. Yun yung price. Kaya nga si Bon Jovi ba yung nagsabi na hindi talaga madali ang buhay ng rockstar. Sino ba yung nakalimutan ko na, pero mga kasabayang banda ni Bon Jovi. Hindi ko kapanahunan yun na ano ko lang na ano ko lang sa internet na
na akala daw ng mga tao dahil rockstar siya, no? Kasi ano para kang nasa microscope niyan lagi eh. Lagi may inaabangan sa yung mga tao. Napansinin mo si Michael Jackson, 'di ba? Hindi naman music ni Michael Jackson lang ang pinag-uusapan, pati buhay niya eh. 'Di ba? Kahit nga let's say si Michael Jordan din, hindi lang naman pagbabasketball niya pinag-uusapan. Si Tiger Woods, 'di ba? Pati yung yung pinaggagawa niya sa personal niyang buhay, yung golfer, hindi naman pag-golf niya lang yung pinag-uusapan eh. Kasi yan ang kaakibat ng pagiging celebrity. Akala nung iba, madali. Mahirap in the sense na wala kang freedom. Lalabas ka, dudumugin ka ng fans. Yes, maganda para sa iba yun, pero pag nandun na kayo sa mismong sitwasyon na yun, wala eh. Malaki ang kita nyo, malaki din ang responsibilidad nyo. Diba? Unlike yung, let's say, ordinaryong empleyado ka lang, ikaw ay pump boy sa isang gasolinahan. Diba? Ordinaryong trabaho lang yon. Or ikaw ay sales lady sa Mercury Drug. Kahit na bastos ang bunganga mo pagka nabidyohan ka na nagmumura ka, wala namang bearing sa trabaho ng pump boy sa gasolinahan yun eh. 'Di ba? Kasi yun ang trabaho nila lang talaga. Magbaril ng gasolina sa sasakyan. Kahit pa manyakis sila siguro, depende na lang kung kapwa katrabaho ng manyak nila. Pero yung sa outside ng trabaho nila, kahit anong gawin nila, kahit lasenggo sila, walang kinalaman yun doon sa iba ang pagiging celebrity, 'di ba? So, yun lang mga kababayan ko. Maraming salamat sa panonood. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.